ligtas si VP Sara Duterte dyan sa impeachment na yan pagdating sa Senado. Yan po ang pinapaliwanag ni Senador Marcolita na mahihirapan sila na makonvict yan si VP Sara Duterte pagdating sa botohan sa Senado dahil ang kailangang boto ay 16 para makonvict si VP Sara Duterte. Pakinggan po natin yung paliwanag ni Senador Marcolita kung bakit mahihirapan yung mga gustong magpaalis kay VP Sara Duterte o ma-impeach si VP Sara Duterte dyan sa Senado. Pakinggan niyo po. Baka alam nila na pagdating sa Senado, mahirapan sila, di ba? Oh. So, ma-achieve nila yung kanilang objective. Oh, sa Kamara pa lang. Dito pa lang kanya. Huwag na nating, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oho. Bakit? 16 ang kailangan eh. 16 na mahirapan boto. tayo makakuha ng 16. Kwenta-kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Eh, mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Eh, doon sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kabila doon eh. Di ba? Hindi, ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Okay. So, halimbawa, huwag na natin ano yung mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo sa at, 2028. Opo. at ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao Yung at saka sa political career mo Visayas. sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oh, Oho. 4 yun. Oho. So, 15 less 4, Oho. 11. Yes po. Oh. Hindi, kailangan kumuha tayo sa kabila. Ayan, oh. Kaya natin takutin yung ano doon, yung 3. Kunyari, kunyari nakakuha ng 3. Oho. 11 plus 3. 14. 14 pa rin. Kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Pero teka, yun. O teka muna, meron nga dyan, may mag-graduate, 2 eh. Opo. Eh, yung isa taga Mindanao eh. O, paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, baka yun ang kakandidato. So pagka bumoto siya ng Nang laban. pamali, Oo. eh, paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi man. O sa bali, actually, yung potential na mawawala, 5 eh, hindi 4 eh. So, mahirap talaga makakuha ng... pero teka lang, di ba? Minus... Yun bang hindi dumadalo sa hearing? Di ba? Absent siya nung araw na yun. O kaya nung... No, hindi rin siya bumoto. Ganun ho ba? Oo, hindi Pero ba? ang basihan pala, 24 ang pa rin po. pinag-uusapan, boboto 16 for conviction. Ganun, Oo. oo. Eh wala siya, paano siyang boboto sa pag 16? Hindi ba magiging bilang nun? Dapat 23 na lang kasi... Alam mo, si Bato, Sen. Oo. Eh, wala eh. O, paano siyang boboto sa 16? Wala nga siya. So, hindi na ang basihan mo 23. Hindi. Hindi, 24 pa rin talaga ang basihan mo. 24 pa rin. Ayun pala yun. Dahil nga siguro ganun, Sen, kaya sa Kamara pala kinakailangang magiba na natin, magawa na natin yung ating motibo. Oh, kaya nga naniniwala ko dahil nga tinanong ko sa iyo, bakit siya pinresent? Kung surprise witness. Oho. Kasi sabi niya, kasi ito na lang ang pag-asa natin eh. Halimbawa ganun eh. Oho. Doon wala tayong pag-asa. So dito man lang Sa makaano tayo. Kamara pala. Ayun. Di ba? 16 na boto o 16 na boto bago yan makonvict si VP Sara Duterte. Ang tanong, makukuha ba nila ang 16 na boto? Ayan ang paliwanag ni Senador Marcolita. Mahihirapan silang makakuha ng 16 votes. Alam niyo kung bakit? Dahil marami dyan o mayroong iba dyang mga senador na patapos na yung kailangan na nilang tumakbo ulit sa pagkasenador sa 2028. Maapektuhan po ang kanilang boto kapag bumoto sila sa impeachment o conviction ni VP Sara Duterte. Di ba? Yung boto ng Visayas at Mindanao, talagang mawawala sila doon. Mawawalan sila doon. Mawawalan po talaga. Kaya yan ang pinapaliwanag ni Senador Marcolita na mahihirapan po sila. Yung mga gustong
mapaalis si VP Sara Duterte sa pwesto at hindi na makakasali sa 2028 presidential election, mahihirapan sila. Dahil hindi nila makukonvict si VP Sara Duterte dahil kukulangin o kakapusin ng boto dyan sa Senado para lang mapaalis si VP Sara Duterte. Mahihirapan sila sa 16. Di ba? Sa minority pa lang ilan na sila? Siyam, di ba? Siyam na. So, ang majority is 15. 15 ang majority dahil 24 sila. Sa 50 na yan, kasama pa dyan yung dalawang Villar. Di ba? Dalawang Villar, isang Cayetano, tapos isang Ejercito, si JB Ejercito. So, 4. Yan si Loren. Di ba? Hindi natin alam. Magbago ang isip niyan dahil ayan si Leonardo Labiste, yung anak niya, kumakampi po sa mga Duterte. Di ba? Kaya malabong bubuto yan na makonvict si VP Sara Duterte. O ilagay lang natin, doon pa rin sa majority. Pero imposible naman, dyan sa dalawang Villar, ay walang kakampi kay VP Sara Duterte yan, kahit yung isa lang. So, hindi talaga nila makukuha yung 16 na boto para lang makonvict si VP Sara Duterte dyan sa impeachment. Kaya sinasabi niya na ligtas po talaga si VP Sara Duterte. Kaya pabayaan na yung dyan sa Justice Committee sa Kamara dahil pagdating talaga sa Senado, diyan naman po talaga ang trial, walang mangyayari dyan. Kaya nga si Trillanes naglabas na ng pahayag kung sino dapat ang tatakbo na maging kalaban ni VP Sara Duterte. Si Lini daw, mukhang alanganin na si Lini dahil kulang daw sa makinarya, hindi na daw gumagalaw. Ang gusto niya si Risa Hontiveros. Dahil sinabi na rin, may nakita akong balita o nasagap na balita na si Lini ay hindi po talaga tatakbo sa pagkapangulo. Gusto niya tatakbo ulit sa second term sa pagka-mayor dahil gusto niya governance. Di ba? Yan ang gusto niya. Kaya ayaw na niyang tumakbo sa national. So ngayon, yung pinapaliwanag ni Trillanes na si Lini daw, ganyan, dami yung sinasabi tungkol kay Lini. Pero ang gusto kasi niya, si Risa Hontiveros. Maganda mga kababayan, si Risa Hontiveros ang makakalaban ni VP Sara Duterte. At saka sa panayam niya pa lang, halata na si VP Sara Duterte ay hindi talaga makukonvict. Bakit inaano na niya yung sinong kakalaban ni VP Sara Duterte? So, ibig sabihin, yung mga sinasabi nilang ginagawa ni VP Sara Duterte ay walang yon. So baga walang laman. Dahil biruin mo, naghahanap na siya ngayon kung sino makakalaban ni VP Sara Duterte, pinipilian niya. Hontiveros sa kasi si Lini Robredo at saka si Bam daw, wala daw yan si Bam. Gusto niya talaga si Risa Hontiveros. Gusto talaga niya si Risa Hontiveros tatakbo pagkapangulo dahil gusto nila makipagsanib puwersa kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang mga Aquino daw, imposible daw na makipagsanib puwersa sa mga Marcos. Dahil magkakalaban nga yung mga yan. Di ba? Kahit magsanib puwersa pa yan sila Trillanes, sila ni Hontiveros, saka si Pangulong Bongbong Marcos. Wala yan. Landslide yan sigurado. Landslide sigurado yan. Landslide. Hindi nila matatalo si Sara Duterte. Pero balikan po natin dito sa impeachment. Yun na nga ho, ang paliwanag ni Senador Marcolita, mahihirapan po talaga na makonvict si VP Sara Duterte. Mahihirapan sila. So, ibig sabihin, ligtas po si VP Sara Duterte dyan sa impeachment na yan. Mangyayari dyan, ganun pa rin yan sa dati. Walang mangyayari dyan. Kasi VP Sara Duterte, tuloy ang pagtakbo niya. Tuloy ang pagtakbo niyan sa pagkapangulo sa 2028. Andyan na po, ang dami na pong nag-aabang, ang dami na pong mga suporta o nagbigay suporta kay VP Sara Duterte. Marami po, lalong-lalo na yung mga kababayan natin mga Muslim. Suportado po nila si VP Sara Duterte. Kaya nga yung Muslim Alliance na nanawagan na ipatigil ang impeachment na yan laban kay Vice President Sara Duterte doon sa Korte Suprema, di ba? Marami po ang sumusuporta kay VP Sara Duterte dahil alam po talaga ng karamihan ng mga Pilipino na yung ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte para maalis sa pwesto ay puro lamang paninira. Pagbibintang lang lahat yung mga pinupukol nila kay VP Sara Duterte.
'di ba? Paninira lang para ano ng taong bayan, 'di ba? Para yung trust rating bababa. Eh, hindi mangyayari 'yun. Para yung ukta lang naman 'yan pag tuwing survey daw niyan, VP Sara Duterte bumaba, si Bongbong tumaas. Pero yung survey nila pinagtawanan lang ng taong bayan. Mas 80% pa yung tumatawa kaysa doon sa sinasabi nila na marami daw gustong ma-impeach VP Sara Duterte. At yung trust rating daw ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas at kay VP Sara Duterte bumaba. Sino maniniwala doon o sino pinapaniwala nila? Kaya nga pinagtatawanan yung survey nila eh. Makikita po natin diyan sa mga reaksyon. 'Di ba? Pinagtatawanan. Mas 80% pa yung tumatawa kaysa sa sinasabi nila na bumaba yung ratings ni VP Sara Duterte sa survey nila. O yan. Tingnan na lang natin. Walang mangyayari dyan sa impeachment. Malapit na. Kunting kimbot na lang. Maging pangulo na yan si VP Sara Duterte. Magtago na yan sigurado yung mga ano yan. Mga buhaya dyan. Sigurado. Di ba? Magtago na yung mga yan. Sigurado yan. Magtago na yan. Dahil wala talaga mangyayari sa impeachment. Yan ginagawa nila dyan sa ano. Wala yan. Pinapahiya lang nila yung si VP Sara Duterte. Ang problema, hindi naman naniwala yung mga tao sa mga gawang-gawa nila ng mga kwento na yan. Hindi po talaga naniwala. So, ngayon, wala na. Ligtas na. At saka si Trillanes ngayon, naghahanap na kung sino makakatapat kay VP Sara Duterte. Si Lini, lumaylo na po. May nakita akong post dyan na nagsabi na si Lini sa radyo na hindi na talaga sa tatakbo sa pagkapangulo o sa nasyonal dahil gusto niya tatakbo sa second term sa pagka-mayor. Mabuti na lang at ganun ang naisip ni Lini dahil kaya tumakbo siya sa pagkapangulo, hindi rin naman siya mananalo. Mabibigo lang siya at sayang lang yung magiging second term niya sa pagka-mayor kung tatakbo siya sa pagkapangulo dahil hindi talaga siya mananalo kay VP Sara Duterte. At kahit naman sinong makakalaban ni VP Sara Duterte ay hindi po talaga mananalo dahil ang mananalo at ang gustong iluluklok ng taong bayan ay si VP Sara Duterte.